All Anime Recap Tagalog. Nilikha ang mga tao at ang mga mangkukulam kung saan, ang mahika ng mga mangkukulam ay naging masagana at ang kapayapaan para sa sangkatauhan. Gayunpaman, ang Red Eye Empire ay nakabuo ng teknolohiyang sumusulong para lagpasan ang mahika, na ang ibig sabihin ay hindi na ito kinakailangan, at ang sangkatauhan ay sumalungat at nilipol ang lahat ng mga mangkukulam. At pagkalipas ng mahabang panahon, may isang babaeng mangkukulam ang natira na naglalakad sa desyerto na nagngangalang Chloe, kasama ang kanyang batang apprentice na isang tao na nagngangalang ding si Adonis. Napamahal si Adonis sa babaeng mangkukulam dahil sa kinopkup siya at inalagaan ng siya ay mangulila sa kanyang mga magulang. At sa kanilang paglalakbay ay nakaharap nila ang mga sundalo ng Red Eye Empire at ginamit ni Chloe ang kanyang pinakamalakas na ice spell, at agad niyang natalo ang mga sundalo ng Red Eye Empire. Ngunit nagalit si Adonis at sinabing ang kanyang uri ay karapat-dapat na lumaban gamit ang kanyang mahika bilang isang apprentice, at isang tao kasama si Chloe at nais niyang ipakita na kaya niyang iligtas si Chloe. Ngunit nabigla sila nang biglang gumana ang synchronized system ng mga sundalo, at dinala sila sa Red Eye Empire kung saan sila ay sinalubong ni Emperor Gohtei. Dahil sa gusto ni Adonis na kaya niyang iligtas si Chloe ay sinugod niya si Gohtei, ngunit pinigilan siya ng mga sundalo ni Gohtei at inutos na patayin, hanggang sa napilitan si Chloe na gumamit ng kanyang ice magic spell, ngunit nabigo si Chloe ng pag-anahin ni Gohtei ang kanyang anti-magic na suppression device. At doon ay hinubaran at ipinahiya si Chloe sa harapan ng karamihan at pinagpistahang kinuna ng litrato. Nang malapit ng patayin si Adonis matapos silang insultohin, nakiusap si Chloe kay Gohtei na wag nitong idamay si Adonis kung siya man ay patayhin at hayaan ang kanyang sarili na mapatay. Ngunit nagalit si Adonis sa ipinakitang kalupitan ng sangkatauhan at sa pagkawala ng nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Pagkalipas ng 10 taon, sinimulan ng Imperyong Red Eye ang mga digmaang hindi nagtatapos, at kumukuha ng mga tao mula sa iba't ibang lupain. Sa isang internment camp, ay nakakulong ang mga batang alipin kasama ang dalawang mangkukulam na sina Doroka at Ana. Pinag-usapan ng dalawa ang kanilang paniniwalang magiging masaya ang sangkatauhan kung mawawala ang mga mangkukulam, ngunit hindi ito magkakatotoo dahil nagsimula ng magpatayan ang sangkatauhan. Nang hanapin ang numerong 218 upang ibenta, ay ipinagpalit ni Doroka ang kanyang numero sa numero ni Ana upang ito'y makaligtas at dinala si Doroka sa tanggapan ng chairman na si Palpol, ngunit tumakas si Doroka nang kagatin niya ang kamay ni Palpol at pinalaya ang mga bilanggo. Hanggang sa tumakbo siya patungo sa isang silid kung saan malapit ng palayain ang isang nakapaloob na Adonis, na handang maghiganti. Nakawala si Adonis sa kanyang pagkakulong at pinatay ang mga gwardya at pinalaya si Doroka sa pagkagapos, habang ang buong militar ay naalerto sa pagtakas ni Adonis at hinanap ito. Dahil sa naalerto ang mga hukbo ng militar ng Red Eye, ipinatawag ng NSB Director at Senior Executive na si Yamato kasama ang kanyang kapatid, NSB Vice Director Executive na si Yuki, ang Capital Security Agency Operator at Executive na si Ikhout, upang tumulong sa pagtapos kay Adonis. Binalak ni Adonis na wasakin ang buong syudad at pinagsama ang mahika at armas upang gawing isang sandata ang napakalaking bala, at sinimulan ang kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mamamayan ng Red Eye Empire. Samantala, pinatay naman ng Operator Executive na si Ikhout ang mga bilanggo at ang mga tauhan ni Palpol at si Palpol, upang walang makaalam ng kanilang plano. Matapos na makaligtas ni Doroka ay nasaksihan niya ang galit ni Adonis habang si Adonis ay gumala sa syudad at iniisip ang nakaraan kung saan pinatay si Chloe at ang kanyang galit na hindi niya makalimutan ang mga pangyayari. At pagkatapos nagpalabas siya ng higanteng bato at sinimulan ang pagwasak sa buong syudad, at si Director Executive Yamato naman ay nakatanggap ng report mula sa palasyo ng Reyna, at nagpatawag ng state of emergency upang i-execute ang mga mamayan ng buong syudad, at iniutos na gamitin ang kanilang buong hukbong panglupa at panghimpapawid, at ipinahanap ang Magic Photon Suppression Device upang eliminate si Adonis at ipinaubaya sa kanyang kapatid na si Yuki. Nilabanan ni Adonis ang mga sundalo habang iniisip niya ang mga panahon habang gumugugol siya ng 10 taon noon sa pagsasanay ng mahika upang matukoy ang pinakatumpak na paraan ng pagwasak sa isang bansa. Samantala, tinulungan ni Doroka ang mga naipit sa mga nagbagsakan na mga gusali at binalak na pahintuan si Adonis. Lumalala na ang sakit ng Emperor na si Gohtei habang nagsisisi ito sa kanyang mga ginawang pagpatay sa mga mangkukulam. At pagkatapos sinubukan naman ni Doroka na pigilan si Adonis, ngunit nagalit si Adonis nang sabihin ni Doroka na ang mga tao ay inosente at sinabing ang mga tao ay laging lumalaban ng marumi at gumagamit ng murang mga panlilinlang.
Ipinahayag ni Doroka na kilala niya si Adonis, at sa katunayan siya ay isang mangkukulam, at siya at ang mga mangkukulam ay nakaligtas, at hindi nila nailigtas noon si Chloe dahil desperado silang makatakas. Sinabi ni Doroka na maaari nilang buhayin si Chloe at pinasok niya ang Redia Empire upang iligtas si Adonis upang maibalik si Chloe, na kailangan nila si Adonis at ang mga alaala nito sa kanya upang magawa ito. Nagsimulang makita ni Adonis si Doroka na nagsasalita ng totoo at sinabi ni Doroka na hindi na siya nag-iisa, ngunit si Doroka ay biglang binaril ni Ikhout. Sa mga nakaraan noon ng batang Doroka, ay naranasan niya ang pag-atake at pagpatay ng mga sundalo sa mga mangkukulam at sinabihan siya ng kanyang kaibigang si Mia na tumakbo kay Madam Ophelia para sa kaligtasan. Ang isang sugatang Doroka ay dahan-daang namatay ng tadteren ito ng bala ng mga sundalo, habang si Adonis ay gumagamit ng mahika upang ibalik ang mga bala pabalik sa mga sundalo. Binaril ni Ikhout si Adonis ngunit napatigil ito nang ibinalik sa kanya ang napakalaking bala, na naging sanhi ng pagkamatay dahil sa impact. Samantala, gustong gamitin ng kapatid ni Yamato na si Yuki ang magic suppression device, ngunit pinigilan ito ng director ng National Science Agency na si Theta, habang si Yamato ay nakatanggap ng tawag mula kay Theta, na nagkukwento tungkol sa human cellular dysfunction disease. Na ang mga sundalo ay naapektuhan ng mga particle mula sa mga device sa panahon ng witch hunts, 10 taon na ang nakakaraan na namatay kaagad matapos ma-expose ng radiation ng device kasama ang lumalalang sakit ngayon ng hari. Ngunit ang kapatid ni Yamato na si Yuki ay hindi nakinig kay Theta at nagpumilit na pinagana ang device dahilan upang siya ay mamatay. Samantala, habang si Adonis ay patuloy sa kanyang pag-atake, ay nagulat siya nang biglang mawala ang kanyang mahika, at sinubukang tumakas, ngunit nahuli siya ng baguhang sundalo at pinutulan siya ng kanyang ulo na ikinatuwa naman ng buong hukbo, at pagkatapos ng insidente ay nagtalumpati naman si Gotei tungkol sa kadakilaan ng Redia. Kinausap ni Chief si Charmy tungkol sa pagsusuri kay Adonis at natuklasan ni Charmy na peke pala ang katawan, at pagkatapos nagising naman si Adonis sa isang lugar. Dinala si Adonis sa lugar ng mga mangkukulam, matapos na mapugutan siya sa kanyang ulo, ng isang baguhang sundalo gamit ng isang duplication magic para gumawa ng isang peking katawan para pikiin ang kanyang pagkamatay na siya pala ay si Anna, na naging kasama noon ni Doroka na nagpadala sa kanya kay Madam Ophelia. Sinabi sa kanya ni Ophelia na siya ay nasa bansa ng mga mangkukulam, kilala nilang lahat si Chloe ngunit si Chloe ay pinalaya sa bansa ng mga mangkukulam dahil sa pagtuturo ng mahika sa isang anak ng tao. Natuklasan ni Adonis na sila ay nasa buwan at ang mga mangkukulam ay dumating sa lugar na ito ng 10 taon na ang nakalilipas bilang isang bansa ng mga bagong mangkukulam na tinatawag na Luna Media. Samantala, ang grupo naman ng sundalo ng Redia sa pangunguna ni NSB Director Executive Yamato ay naghahanda upang salakayin ang buwan. At pagkatapos ipinakita naman ni Ophelia kay Adonis ang puno ng mito na nagbubunga o nanganganak ng mga mangkukulam, na ang mga mangkukulam ay unisex kaya hindi sila tulad ng mga tao. At wala silang mga pares ng pagsasama at natatanggap nila ang buhay mula sa mga puno at ang punong ito ay ang pinakahuli noon na sinunog ng mga tao. Bilang nag-iisang puno na maaaring magsilang at muling makabuo ng mga mangkukulam, at ang mga memorya ay mabuhay mismo kung ilalagay ni Adonis ang kanyang mga alaala sa kay Chloe sa bunga na siyang makakabuhay. Habang nagmuni-muni si Adonis sa puno, ay nakita niya si Anna na galit at sinasabing hindi raw nagpapakita si Adonis ng pasasalamat kay Doroka dahil namatay si Doroka para kay Adonis, ngunit sinabi sa kanya ni Adonis na alam niya ang mga plano ng mangkukulam at ang pagpaplanong gamitin si Chloe habang naaalala niya noon na binalaan siya ni Doroka. Plano ng mga witches na kidnapin ang mga anak ng tao at gawing alipin, upang turuan sila tungkol sa parehong paraan ng paggamit ni Adonis ng mahika at palabanan sila dahil kailangan ng mga mangkukulam ng alternatibong mapagkukunan ng depensa, at si Chloe lang ang maaaring gumawa ng mga quills. Ngunit sa kabila nito ay nais pa rin ni Adonis na buhayin si Chloe at sundin ang kanyang kalooban. Sa seremonya upang buhayin muli si Chloe, inilagay ni Adonis ang kanyang mga alaala sa puno at nakita niya ang mga flashback kasama si Chloe. Gayunpaman, ang inakala ni Adonis na mabubuhay niya si Chloe, ay hindi niya ito nabuhay dahil sa nagkaroon ng sakit si Chloe sa mundo ng mag-isa, hanggang sa muling ipinanganak ang mangkukulam at nabuhay niya si Doroka. Hindi nagawang buhayin ni Adonis si Chloe dahil sa naging paraan ng mundo, at muling binuhay niya si Doroka upang gantihan ito sa pagligtas sa kanya na nahihiya si Doroka nang makita ang kanyang sariling walang saplot. Habang si Ophelia ay nagalit kasama ang mga mangkukulam, sa ginawa ni Adonis pagkatapos ng ginawang pagtulong nila para sa kanya, at sinabi ni Adonis na hindi niya bubuhayin si Chloe.
Dahil sa pinili ni Adonis na buhayin muna si Doroka ay tinanong naman ni Ophelia kung anong meron kina Doroka at Adonis, ngunit sinabi ni Adonis na kagustuhan niyang buhayin si Doroka at winasak ang tracking chip at sinunog ang puro ng mito. At pagkatapos dumating naman ang NSB Director at Senior Executive na si Yamato, kasama ang kanyang mga sundalo dahil may tracking chip si Adonis sa kanyang panahon bilang isang bilanggo. Nilabanan ni Adonis si Yamato gamit ang kanyang sariling baril habang si Ophelia at ang kanyang mga mangkukulam ay madaling napatay ang mga sundalo, ngunit mas marami pa ang mga squad ang dumating. Samantala, sa Redia Empire ay ipinapaliwanag ni Teita sa matataas ng National Authority Bureau Director na si Dynasma at ang National Intelligence Agency Director na si Shirosagi, kung paano nagawang itago ng mga mangkukulam ang kanilang sarili sa buwan na ikinagalit naman ni Dynasma dahil sa kapabayaan raw ng Director of National Science Agency. Dahil sa galit ni Yamato kay Adonis at sa pagkamatay ng kanyang kapatid ay pinatay niya ang mga mangkukulam kabilang si Ophelia gamit ang kanyang anti-witch Leigiri na espada, habang si Doroka naman ay iniligtas ni Anna ng kanyang duplication magic ngunit siya mismo ay nasugatan at namatay. At pagkatapos binigyan ni Adonis si Yamato ng malalakas na pag-atake ngunit muling gumamit si Yamato ng kanyang maximum electrothermal output at nakuhang masaksak ni Yamato si Adonis sa dibdib. Ginaya ni Adonis ang espada ni Yamato at pinalakisan ng pagkaputol ng braso ni Yamato, subalit muling nag-regenerate ang braso ni Yamato at si Adonis ay malapit ng tapusin ni Yamato. At pagkatapos si Yamato at ang kanyang mga sundalo ay napigilan ni Doroka nang gumamit siya ng kanyang love spell, at sinubukan ni Yamato na lumaban ngunit sinabi ni Doroka kay Yamato na tapusin na ito at makipagkapayapaan. Ngunit nagalit si Adonis kay Doroka at sinabing patayin na raw nito si Yamato upang makapaghiganti sa pagkamatay ni Anna, ngunit nagawang makontrol ni Yamato ang sarili at nagawang babbugan si Doroka, at sinabing ang maling paniniwala ni Doroka tungkol sa mga mangkukulam at kay Adonis ay pumapatay ng inosenteng mga tao. Ngunit binigyan ni Doroka si Yamato ng real talk na nakapatay din siya ng hindi mabilang na tao na ikinagulat niya, at tinanong niya kung bakit ginagawa niya ito sa kanila, kahit hindi na nila kinakailangan ang mga mangkukulam na ngayon ay mayroon na silang agham, at hindi na kailangang patayin pa sila. Ang magkabilang lahi ay dating namumuhay ng magkakasundo at si Yamato ay nahulog sa ilalim ng spell ni Doroka, ngunit nagulat si Doroka nang saksakin ito ni Adonis sa ulo at pinugutan ng ulo. At pagkatapos kinumbinsi ni Adonis si Doroka, na gamitin nila ang kapangyarihan ni Doroka para sa pagwasak sa sangkatauhan. Samantala, nabalitaan naman ni Gotei ang tungkol kay Adonis at sa mga mangkukulam, na nakikipaglaban si Yamato rito at natutuwang maubos na ang lahi ng mangkukulam at biglang naging baliw, nang gamitin sa kanya ng Reyna na si Dorothea ang love spell at inutusan siyang magpakamatay. Si Reyna Dorothea ay kinokontrol lamang ng kanyang magic ang mga lalaki at hindi ito gumagana sa mga babae, na gusto niyang tanggalin ang kanyang uri at siya ang utak sa likod ng lahat, at inutusan niya si Shirosagi na dalhin sa kanya si Adonis. Ang tunay na pangalan ng Reyna ay si Dorothea Gret, Witch of the Unknown, na nagtataglay siya ng quill at mga larawan ng isang lalaking pulang buhok na kamukha ni Adonis. Nakiusap si Adonis kay Doroka para sa kanyang plano na makipag-isa sa kanya upang wasakin ang sangkatauhan, ngunit tinanggihan siya ni Doroka, hanggang sa pinatay niya ang natitirang sundalo ni Yamato. At pagkatapos ginamit ni Adonis ang mukha ni Yamato para linlangin ang mga tao at makabalik sa mundo ng mga tao, na nakita siya ni Ophelia kung paano binalak ni Adonis na takasan ang buwan, at nagsasabing isinakripisyo niya ang kanyang mga mangkukulam para doon, at kalaunan ay dinala ni Adonis si Doroka patungo sa mundo ng mga tao gamit ang teleportation, habang ang grupo naman ng National Science Agency kasama ang director na si Teita ay nakahanda upang patayin si Adonis. Habang naghihintay si Teita kasama ang kanyang mga sundalo upang patayin si Adonis ay nagulat sila nang hindi ito nagpakita sa kanila at hindi nila alam kung saan ito pumunta. Samantala, nasa mga kaparangan sina Adonis at Doroka matapos baguhin ni Adonis ang lokasyon ng paglipat sa mundo mula sa buwan, at pagkatapos nagsimulang magplano si Adonis para sa pagwasak ng imperyo ng Redia, at kumuha ng impormasyon at mga supply ng pagkain at gamot sa kanilang pagpunta doon. Nais ni Doroka na bumalik at pag-alitan si Adonis dahil sa kanyang pag-uugali, ngunit ipinakita ni Adonis kung ano ang susubukang gawin ni Doroka at makita kung bakit hindi gusto ng mga mangkukulam si Doroka dahil gusto niyang makipagkasundo sa mga tao ng madali.
Sinabi ni Adonis na ang buhay ni Chloe ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa buong sangkatauhan at ang mundo na kumuha sa kanya mula sa kanya ay nararapat na wasakin, at pagkatapos sinabi ni Dor-Oka kay Adonis na hindi niya sasabihin sa kanya na patawarin sila sa kanilang mga nagawa, kung ito'y magpapatuloy sa kanyang paghihiganti ay madudurog ang kanyang puso at haantong siya sa mga taong kumuha kay Chloe sa kanya. At pagkatapos nagdurugo si Adonis mula sa kanyang mga pinsala at natagpuan sila ng isang grupo ng mga bikers. Nagising si Adonis sa isang lugar at sinalubong ng pinunong nagngangalang Punch, na ang kanilang tirahan ay mula sa papaunlad na bansa, at mga tao na refugee at alipin na nakatakas mula sa Redia. Kinagabihan sa panahon ng salo-salo, nakatulog ang mga tao habang pinapalitan ni Adonis ang formula ng alak at iniwan si Dor-Oka dahil sa ayaw niyang mapunta siya sa katulad niya. Ibinunyag ni Punch kay Dor-Oka na kilala niya noon kung sino si Adonis tulad ng nakaraan na siya ay muntik nang namatay hanggang sa nailigtas siya nina Chloe at Adonis, at si Punch ay isa sa mga taong hindi lumaban sa mga mangkukulam. Sinabi ni Punch na pinili ni Adonis ang paghihiganti kahit na humantong sa kanya ang kamatayan, na iyon ang kanyang pinili, at pagkatapos sinundan ni Dor-Oka si Adonis gamit ang motorsiklo na hindi niya hahayaang mamatay si Adonis, at gustong magkasamang maglakbay. Samantala, sa imperyo ng Redia ay nagsimula na ang koronasyon kay Dorothea bilang bagong monarko ng Redia Empire, na ang magic ng pag-ibig ni Dorothea ay nagiging sanhi ng maraming lalaki at babaeng nahulog sa ilalim ng kanyang spell at naging idolo ng buong mamayan ng Redia. Habang sa ibang bansa naman ay nanunood din ang ibang kaharian sa broadcast ni Dorothea at nagkomento na si Dorothea ay isang mangkukulam at mismo ay nag-uutos na puksain ang kanyang sariling kauri habang namumuno ito sa mundo. Sa panahong ito, ang National Science Agency at si Theta ay pinapatay ng mga sundalo ni Dorothea, habang si Shiro Usagi ay nasa wastelands upang mahanap si Adonis. Habang binabaybay ni Adonis ang kahabaan ng disyerto, ay sinabi ni Adonis kay Dor-Oka na hindi siya titigil sa paghihiganti at sinubukan naman ni Dor-Oka na magmungkahi na huwag niya labanan ang mga mababait na tao tulad ni Punch at ang kanyang mga kaibigan. At pagkatapos tinanong ni Adonis si Dor-Oka tungkol sa kanyang magic spell na nagpapa-inlove sa kanya at kinokontrol ang mga lalaki, kaya bakit hindi raw nito ginamit kay Adonis noong una nilang pagkikita na magiging pinaka-epektibong paraan, ngunit sinubukan siyang kumbansihin sa halip, ngunit sinagot ito ni Dor-Oka. At sinabi naman ni Dor-Oka na hindi niya ginasto na ganito ang una nilang pagkikita. Dumating sila sa Sandland Town na wasak, pumunta sila sa isang istasyon ng pulis at mayroon silang narinig na buses na kumakanta, at pagkatapos nakakita sila ng isang lalaki sa isang selda. Tinanong siya ni Adonis kung may malapit ba na metropolis sa lugar, ngunit sinabi sa kanila ng lalaki ang tungkol sa estado ng lungsod ng Mamuta, at sinabi naman ni Dor-Oka na hindi nila siya maiiwan doon, ngunit sinabi sa kanya ni Adonis na nakapadlock ang selda at ang nasa kama ay ang namatay nitong asawa ng lalaki, at pagkatapos ang susunod nilang destinasyon ay ang Mamuta. Dumating sina Adonis at Dor-Oka sa Mamuta, na mukhang inabandona ang lugar. At pagkatapos nakita nila ang isang babae sa lupa na lumalabas na isang itong robot, at sabi naman ni Adonis na ito raw ay isang Madoa. At isang mekanikal na manika na nilikha bilang isang laruan para sa mga tao. At pagkatapos pumunta sina Adonis at Dor-Oka sa isang silid kung saan ang isang grupo ng manika ay nakikipagtalik sa isang bangkay, na sila ay ginawa mula sa Redia. Samantala, may dalawang Kunoichi unit mula sa Suzure Special Espionage o isang ninja sa isang lugar, ang pumatay sa mga sundalo ng Red Ian. Ikinwento ni Adonis ang tungkol sa pangangalakal ng alipin sa Redia, na hindi naging madali para sa bansang ito na mag-import ng maraming Redia na larwang robots, kaya nag-alok sila ng sarili nilang mga babae kapalit ng higit pang mga manika. Marahil ay ini-export ni Mamuta ang lahat ng kababaihan sa kanilang bansa sa Redia Empire, na pinabayaan nila ang kanilang mga asawa at mga anak na babae upang makabili sila ng mga robot na ginagamit sa pangkaligayahan, na ganito ang mga ugali ng mga tao. At wala silang alam na limitasyon, at ang bansang ito ay gumuho dahil wala na ang mga babae, ang susunod na henerasyon ay hindi maisilang, at ang mga lalaki ay nalulunod sa kasiyahan at nabubulok, ang isang bansang tulad nito ay hindi maaaring tumagal at marahil ay hindi lamang ito ang bansang bumagsak sa ganitong paraan. Dumating ang magkapatid na sina 5 at 6 sa lugar kung saan naroon sina Adonis, na inutusan sila ni Emperor Suzure na kunin ang anumang bagay na maaaring makatulong sa pagpigil sa Redia, at upang hulihin si Adonis, ngunit sinalubong sila ni Shiro Usagi at inatake nila ito.
Sinabi ni Adonis kay Doroka na sina Ana, Ophelia at ang mga mangkukulam ng Luna Milia, kung saan pinatay ng mga tao na naakit niya sa kanila, at bakit siya naglalakbay kasama niya sa kabila noon, ngunit sinagot ito ni Doroka na ayaw niya itong sisihin at ayaw na niya makipagtalo pa. Ang mga mangkukulam ay sinusubukang gamitin siya sa kabila ng kanilang pagnanais para sa mga mahiwagang bagay na gagamitin laban sa sangkatauhan ay humantong sa kanila upang dukutin si Doroka, at pukawin siya, at subukang buhayin si Chloe. Sa pagtatalo ng dalawa ay sinalubong sila ni Shiro Usagi bitbit ang ulo ng dalawang ninja at sinira ang motorsiklo, at ipinakilala ang kanyang sarili kay Adonis. Samantala, sinusubaybayan ni Charmy sina Shiro Usagi at sina Adonis gamit ang mga drone at nakita ni Adonis kung paano siya nagkamali noon habang natagpuan siya ng Redia, at ginugulo ni Shiro Usagi ang mga ulo ng dalawang magkapatid na sina 5 at 6, at ipinakita kung paano niya ito pinatay, at sinabihan siya ni Doroka na itigil ang kanyang ginagawa at si Shiro Usagi ay lumapit sa kanya, at may napansin tungkol kay Doroka. Si Adonis ay nagsimulang lumaban kay Shiro Usagi ngunit si Shiro Usagi ay mas mabilis kaysa kay Adonis, at si Adonis ay nagpaputok ng baril sa kay Shiro Usagi, ngunit nakaiwas naman ito at nakita ni Adonis ang bilis ng reaksyon ni Shiro Usagi na nangangahulugan na siya ay isang cyborg. Sinubukan ni Doroka na pigilan si Shiro Usagi at ginamit ang kanyang love magic para pigilan si Shiro Usagi, ngunit wala itong epekto sa kanya at nagulat kay Doroka na gumagamit din ng love spell at sinabing hindi nakakapagtakang kamukha niya si Dorothea, at parehong nagtataka sina Doroka at Adonis kung ano ang ibig niyang sabihin ni Shiro Usagi tungkol sa reyna ng Redia. Nagtataka sila kung paano nakagalaw si Shiro Usagi at ipinakita niya sa kanila ang simbolo ng puso sa kanyang dibdib, at ginagamit ni Shiro Usagi ang kanyang mga kakayahan sa cyborg upang palabasin ang mga hummingbird sa kanila. Bumuhat ng malaking bato si Doroka upang lumaban kasama si Adonis na kahit na wala siyang sapat na lakas at malakas na mahika, na kahit hindi niya alam kung mali ang paghihiganti, ngunit sinamahan niya si Adonis hanggang sa dulo. At pagkatapos binigyan ni Adonis si Doroka ng espada at ang kanyang sarili ng isang sandata para labanan nila ang mga hummingbird, at gumawa ng isang cannonball para sa pag-atake na muntik ng tumalo kay Shiro Usagi gamit ang peking atake ni Adonis kasama si Doroka, ngunit nakuhang silang masuntok ni Shiro Usagi at parehong nakatanggap na malakas na suntok. Kahit na nakatanggap si Adonis ng isang malakas na suntok mula kay Shiro Usagi ay nagawa pa rin niyang maigapos si Shiro Usagi, ngunit nagawa pa rin ni Shiro Usagi na pigilan si Adonis sa pagsulat ng kanyang spell na nagkaroon sana ng pagkakataon na patayin ni Doroka si Shiro Usagi. Ngunit nagalinlangan si Doroka at nahawakan ni Shiro Usagi ang buhok ni Doroka, at hinatak pa itaas habang si Adonis ay naigapos ni Shiro Usagi. Pinasalamatan ni Doroka si Adonis dahil sa nakilala niya ito at sa paglalakad sa tabi niya, at gusto niya sana ay makakita pa sila ng mas maraming tanawin na magkasama dahil ang kanyang mga mata ay brutal na dinurog ni Shiro Usagi. Si Doroka ay sumisigaw sa sakit at paghihirap, habang si Adonis ay nakaranas ng isang deja vu, at pagkatapos si Doroka ay nahulog habang ang kanyang mga mata ay napunit at nawala ang kanyang mga paningin. Ginawang lato-lato ni Shiro Usagi ang mga mata ni Doroka at pagkatapos ay dinurog ito, na sanhi ng galit ni Adonis at inatake si Shiro Usagi. Nagtago sina Adonis at Doroka matapos na umatake kay Shiro Usagi, at naisipan na sunagan ang mata ni Doroka upang pigilan ang pagdurugo nito, at pagkatapos ini-imagine ni Doroka na pareho silang namuhay sa isang ordinaryong buhay at nagtataka kung bakit naging ganito ang mga bagay. At kalaunan muling hinarap ni Adonis si Shiro Usagi na may dalang higanteng statwang bato bitbit si Doroka, na gusto ni Adonis na pagbayaran sa ginawa nito kay Doroka, at muling nagsimula ang kanilang labanan. Dahil sa matinding bakbakan ng dalawa ay nawasak ang higanti ni Adonis, at nawalan ito ng malay nang umatake naman si Shiro Usagi ng kanyang higanteng kamao mula sa kanyang mga hummingbird, at iniharap sa bulag na si Doroka. Isang flashback ang nagpapakita ng pagkakataon na nakilala ni Shiro Usagi si Dorothea, at may sinabi sa kanya si Dorothea at naging alipin niya. At pagkatapos ay sinabi naman ni Shiro Usagi na ang mundo ay hindi nangangailangan ng dalawa sa parehong mangkukulam, kahit na ito ay lamang ng ensemble verse. Ngunit hindi alam ni Doroka kung ano ang sinasabi ni Shiro Usagi, ngunit sinabihan niyang iwanan si Adonis, na alam niya kung ano ang ginawa nito sa Redia, ngunit nangyari lamang iyon dahil nagsimulang manghuli ng mga mangkukulam ang Redia at sangkatauhan dahil sila ang unang nagsimula nito. Ngunit inapakan lang ni Shiro Usagi si Doroka habang nagsasalita at inaalala lamang ang pagkuha sa ulo ni Adonis.
Napagtanto ni Adonis na siya ay walang kapares, hanggang sa sinabihan ni Adonis si Dor-Oka na gamitin siya at bigyan siya ng love spell para lumaban, at nagkaroon si Adonis ng napakalakas na kapangyarihan, at ipinakita sa memorya ni Dor-Oka nang malaman ng mga mangkukulam ang magic ng pag-ibig ni Dor-Oka at kinukutya nila siya na humantong sa kanyang desperado na maging isang mabuting mangkukulam. At sinabihan siya ni Adonis na huwag siyang mag-alala dahil hindi siya mapapaibig ni Dor-Oka, at pagkatapos gumamit si Dor-Oka ng Nightfall na nagpapabilis kay Adonis, na gumaling lahat ang kanyang mga sugat at buto, at walang limitasyon ang kanyang mahika. Si Adonis ay pinalakas na ngayon na walang makakatalo habang si Shiro Usagi ay natakot sa pagtaas ng kanyang kapangyarihan, at sinubukang tumakas, ngunit gumamit si Adonis ng Queen Blade na tumama sa katawan ni Shiro Usagi na nasugatan ng husto, na ikinagulat niya at tinawag ni Adonis na prinsesa si Dor-Oka. Dahil sa pagtaas ng mahika at pisikal na lakas ni Adonis, ay nagawa niyang maitapon si Shiro Usagi sa malayo at dinurog ang kanyang magkabilang braso at binti bilang pagganti sa mga mata ni Dor-Oka, na pinahinto siya ng saglit. At nagsimulang gumamit si Adonis ng spell na itinuro sa kanya ni Chloe. At pagkatapos sinubukan ni Shiro Usagi na pigilan siya, ngunit hinarangan ni Adonis ang lahat ng kanyang pag-atake, at pinalamig si Shiro Usagi gamit ang kanyang spell, na nasugatan siya ng kamatayan at tinapos ang labanan. Ginamit ni Adonis ang spell na itinuro sa kanya ni Chloe at nag-freeze sa buong lungsod at sa buong kaparangan, habang si Charmy ay nawala ng signal matapos masira ang kanyang drone, at nakita nila ang napakamakapangyarihan ng spell mula sa satellite, at nakita ni Oz kung gaano kalakas si Adonis. Matapos gamitin ni Adonis ang spell na itinuro ni Chloe, ay nagpakita ang diwa nito at niyakap si Adonis, at nakita niya ito sa huling pagkakataon habang naglalaho. Habang namamatay naman si Shiro Usagi, ay sinabi nito kay Dor-Oka na kamukha raw nito, si Dorothea, at sinabi rin niya kay Dor-Oka na kung makita niya ang Reyna, ay dapat niyang sabihin kay Dorothea, na kahit nabigo siyang makuha ang ulo ni Adonis, ay ginawa pa rin niya ang kanyang makakaya at nagdadalamati tungkol sa hindi pagbalik ni Dorothea sa kanyang nararamdaman para sa kanya habang siya ay naghihiwalay. At pagkatapos sinabi naman ni Adonis kay Dor-Oka na gagawa siya ng paraan para ayusin ang mga mata nito. Sa imperyo ng Redia, si Dorothea ay nagjo-jogging at sinasamba siya ng mga mamamayan. Si Dorothea, na kasalukuyang walang kamalayan sa pagkamatay ni Shiro Usagi, ay nagtanong kung nakatanggap sila ng tugon mula sa mga korona sa ibang mga bansa. Mula sa Military Nation ng Mika, Eastern Nation Suzure, Mark Point Medical Nation at Single Mother Nation Orion Sono, at ang malupit na Dorothea na nagsasabing kung hindi sila makikinig sa kanyang kahilingan, ay magdedeklara siya ng digmaan sa kanila. Sa kabilang lugar, malungkot si Dor-Oka na ginamit niya ang kanyang love spell kay Adonis bilang kanyang puso at damdamin na pinanghahawakan niya para kay Chloe, na itinuro niya ito sa kay Adonis. Ngunit sinabihan siya ni Adonis na huwag magsisi gaya ng sinabi nito sa kanya na gawin ito. Gumamit si Adonis ng benda upang takpan ang kanyang mga mata at nagsimulang mahulog si Dor-Oka sa kanya, ngunit sinabi ni Adonis sa kanya na si Chloe lang ang para sa kanya at walang epekto sa kanya ang love spell ni Dor-Oka, at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay habang magkahawak ang mga kamay. Samantala, ang kapatid ni Yamato na si Yuki ay nagkamalay na at naging isang cyborg, at alam niyang patay na si Yamato, na nagpasya siyang hanapin si Adonis para ipaghiganti ang kanyang kapatid, at sinabi naman ni Dor-Oka kay Adonis na alam na niya ngayon na hindi mali ang paghihiganti.